Noong World War II, may isang sundalong Hapon na patuloy pa ring nakikipaglaban kahit matagal nang tapos ang digmaan. Siya ay si Hiroo Onoda, isang intelligence officer ng Imperial Japanese Army na ipinadala sa Lubang Island sa Mindoro, Pilipinas noong 1944. Ang kanyang misyon ay bantayan ang isla at hadlangan ang anumang operasyon ng kalaban. Bago siya umalis papuntang Pilipinas, malinaw ang utos ng kanyang commanding officer. Huwag kailanmang sumuko, huwag kailanmang magpakamatay, at ipagpatuloy ang misyon hanggat hindi siya personal na inuutusang tumigil. Para kay Onoda, ang utos na iyon ay hindi basta salita. Isa itong tungkulin na dapat sundin kahit gaano pa katagal. Pagkalipas ng ilang buwan, noong 1945, sumuko ang Japan at opisyal nang natapos ang World War II. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, nagsimula nang bumalik sa normal ang buhay. Ngunit sa makakapal na kagubatan ng Lubang Island, walang idea si Onoda na tapos na ang digmaan. Kasama ang 3 pang sundalo, nagtago sila sa bundok at sa kagubatan. Patuloy silang nagbabantay, nagtatago at naghihintay ng susunod na utos mula sa Japan. May mga leaflet na ibinagsak mula sa eroplano na nagsasabing tapos na ang digmaan at pinauuwi na ang mga sundalo. Ngunit para kay Onoda, isa lamang itong panlilinlang ng kalaban upang palabasin sila sa kanilang pinagtataguan. Hindi siya naniwala. Patuloy siyang nanatili sa gubat at itinuloy niya ang kanyang misyon. Lumipas ang mga taon at unti-unting nagbago ang kanyang sitwasyon. Isa-isa namang nawala ang kanyang mga kasama. Ang ilan ay namatay sa mga sagupaan, habang ang iba naman ay napilitang sumuko matapos mapagod sa matagal na pagtatago. Ngunit si Onoda ay nanatiling matatag. Sa loob ng maraming taon, namuhay si Onoda sa kagubatan ng Lubang Island. Kumakain siya ng saging, niyog at iba pang prutas na makikita sa gubat. Minsan ay nanghuhuli siya ng hayop upang may makain. Paminsan-minsan ay bumababa siya sa mga baryo upang kumuha ng pagkain at kagamitan. Dahil dito, nagkaroon ng ilang insidente ng putukan bagitan niya at ng mga pulis o lokal na residente na nagtatangkang hulihin siya. Para kay Onoda, ang digmaan ay hindi pa rin tapos. Habang lumilipas ang panahon, nagbago na ang mundo. Lumipas ang mga dekada, nagkaroon ng bagong henerasyon at maraming pagbabago ang naganap sa Japan at sa buong mundo. Ngunit sa gubat ng Lubang Island, nanatiling pareho ang buhay ni Hiroo Onoda. Suot pa rin niya ang kanyang lumang uniform, dala pa rin niya ang kanyang rifle, at patuloy pa rin siyang naghihintay ng utos mula sa kanyang commander. Lumipas ang 10 taon. Pagkatapos ay 20 taon, halos 30 dekada. Noong 1974, may isang Japanese traveler na nagngangalang Norio Suzuki ang nagpunta sa Pilipinas upang hanapin si Hiroo Onoda. Naniniwala siyang buhay pa rin ang sundalong matagal nang pinaniniwalaang nawawala. Matapos ilang araw na paghanap sa Lubang Island, nagtagumpay siya. Natagpuan niya si Onoda sa gitna ng kagubatan. Sinabi ni Suzuki kay Onoda na matagal nang tatos ang digmaan at naghihintay na ang Japan sa kanyang pagbabalik. Ngulit tumanggi si Onoda na sumuko. Sinabi niyang susunod lamang siya kung ang kanyang dating commanding officer mismo ang mag-uutos sa kanya. Dahil dito, hinanap sa Japan ang kanyang dating commander na si Major Yoshimi Taniguchi. Dinala siya sa Pilipinas upang personal na sabihin kay Onoda na tapos na ang kanyang misyon. Noong March 1974, sa gitna ng kagubatan ng Lubang Island, muling nagkita ang sundalo at ang kanyang commander matapos halos 30 taon. Binasa ni Taniguchi ang opisyal na utos na nagtatapos sa kanyang misyon. Sa wakas, matapos 29 years ng pagtatago at pakikipaglaban, ibinaba ni Hiroo Onoda ang kanyang rifle at tuluyang sumuko. Suot pa rin niya ang kanyang lumang uniform. Ang kanyang armas ay gumagana pa rin kahit lumipas na ang maraming taon. Para sa mundo,
Ang kwento ni Hiroo Onoda ay isa sa pinakakaibang kwento ng digmaan. Isang sundalo na nanatiling tapat sa kanyang utos sa loob ng halos 30 taon kahit matagal nang natapos ang digmaang na kanyang ipinaglalaban.